Kagandahan mga idol dito sa baka compare sa ibang livestock is halos taon-taon po tumataas yung presyo. Kaya kumbaga kahit mamahunan ka ay talagang kikita ka. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Usapang baka na naman tayo mga idol. Alam niyo mga idol, sa lahat yatang livestock, ito na po yatang baka yung pinaka matipid at pinaka magandang alagaan. Kasi unang-una, hindi na po natin kailangan bumili ng pagkain para mabuhay yung ating alaga. Unlike sa ibang livestock, mga baboy na kailangan natin ibili ng feeds talaga bago pa tayo kumita. Kapag halimbawa meron na po tayong baka at meron tayong halimbawa isang baka at 5 metrong tali, ayos na. Pwede nang mabuhay, pwede na tayong kumita sa negosyong pagbabaka. At dito nga mga idol sa channel natin is makikita nyo, pinapakita namin kung paano po yung simple at matipid namin pag-aalaga ng aming mga baka. Napakahalaga na kung halimbawa mag-aalaga tayo o pumasok tayo sa isang negosyo is kailangan meron po tayong kaalaman para makamit natin yung tagumpay at kumita tayo ng maayos, hindi masayang yung pera natin. Mapapansin nyo mga idol na medyo makaluma yung style o sistema ng pag-aalaga namin sa aming mga alagang baka. Pero sa gantong sitwasyon mga idol is napakatipid po. Tapos kung baga kumikita po kami ng maayos. Makikita nyo naman yung mga baka natin, kita nyo sawang-sawa po yung sa kumpay. Simple lang po sa pag-aalaga ng baka. Unang-una dapat meron po tayong nakareding pakain. Ito po yung napakahalaga. At dapat na pinaghahandaan natin kung paano natin mag-alaga ng baka. Kapag halimbawa meron po tayong nakareding pagkain is napakadali at walang stress. Hayahay po yung buhay natin. Kung may nakaready po tayong magandang pakain, depende po sa bilang ng bakang alaga natin. Kaya ko po nasabing napakagandang mag-alaga ng baka kasi compare po sa ibang livestock, ito pong baka pwede pong mabuhay o lumaki, gumanda ang katawan, manganak, kahit po walang pabahay. Unlike po sa ibang livestock na dapat talaga may pabahay. Itong baka po, pag may baka ka na, hindi mo na kailangan gumastos pa ng mga pabahay o mga ano-ano. Yun po yung problema ng iba na gustong mag-alaga ng baka o yung nagiging dahilan po ng pagkalugi ng iba nating kapwa magbabaka. Kasi nagsisimula pa lang po sila pero nagpapagawa po agad sila ng mga pabahay ng baka, magandang baka is wala pa naman po silang kaalaman o malawak na kumbaga idea kung paano alagaan ng baka. Tsaka mga idol, itong baka po, hindi ito bantayan. Halimbawa, may baka ka po tapos nabigyan mo ng pakain o kaya nailipat mo na dun sa madaming damo, kakain na po yan kahit sa hapon mo na po libalikan. Kaya kahit po halimbawa may trabaho ka o halimbawa tricycle driver ka, pwede kang mag-alaga ng baka kasi nga po itong baka hindi po sila ganong kaselan. At ang kagandahan po dito sa baka, hindi po sila masyadong nakakasakit. Unlike po sa mga kambing, sa mga wala pong virus ng baka. Kung baka magiging problema mo lang dito talaga dun sa baka, kung halimbawa mapuluputan, yung sumalabid yung tali, tapos yun nga po, mabalian, yun po yung magiging problema natin dito sa pag-aalaga ng baka. Kung gusto nyo magsimulang magbaka mga idol, pumili kayo ng mga bakang may lahi na, kasi isang alaga din po. Tapos yung malusog at lagi kong sinasabi mga idol, dapat walang sugat yung inaalagaan natin baka. Kasi po ang bakang may sugat o may nararamdaman, napakahirap pong patabain. Alam nyo mga idol, itong mga baka is napakaganda po kasi wala po silang sawa sa pagkain. Kumbaga bigyan mo lang ng bigyan ng pagkain, hindi po titigil yan hanggat merong pagkain dyan. Kaya yan lang po yung sikreto sa pagpapataba ng baka o pagpapaganda ng katawan ng baka. Bigyan lang po natin sila ng pakain, 20 hours lang mga idol na may pakain ng ating mga baka o 24 oras na may tubig po dyan is talagang tataba ang ating mga alaga. Kung magtatanim naman po kayo ng pakain sa baka, pumili po kayo ng pinakamahusay na pakain sa ating alaga.
At may suggest ko sa inyo mga idol, itong ipil-ipil, napakaganda po nitong pakain sa baka o sa kambing. Isang beses lang pong itatanim to, pero habang buhay na pong pagkain ng ating mga alaga. Makikita nyo yung ipil-ipila namin o yung taniman namin ng ipil, halos nakasilong na po dyan yung aming mga alagang baka. Nakasunod lang po sila dyan. Sa dami ng ating tanim na ipil-ipil, halos yung baka natin yung kulang. At sa ganang sistema namin pag-aalaga ng baka mga idol, is wala kaming ka-stress. Halos sa dami po namin inahing baka, sa dami namin baka, ang tatay ko lang po yung nag-aasikaso dyan. Minsan tinutulungan ng kapatid ko. Pero makikita nyo talagang simpleng-simple lang. Wala pong kayang-kaya po ng tatay ko yan, lahat ng aming mga baka. Kasi nga po, may naka-ready kaming pagkain. Kagandahan mga idol dito sa ipil-ipil, kahit habang lumalaki po, lalong gumaganda yung pakinabang. Kasi, kumbaga, lumalaki po sila, dumadami po yung dahon lalo. Kaya minsan, pag malaki na po, kahit isang ipil-ipil lang po, isang puno na, kayang-kaya na po yung 2 baka o 3 baka, lalo na pag malaking-malaki na. Alam nyo mga idol, napakaswerte po natin kasi nandito tayo sa Pilipinas at ito yung bansa natin. Kasi mga idol, dito sa Pilipinas, kumbaga napakaganda nung panahon ng klima. Talagang swak na swak kung halimbawa ang business natin is bakahan o kung halimbawa may baka tayo. Kasi madami pong damo at kahit magtanim po tayo ng mga pakain na papakain natin sa ating alaga, is madali po tayo makakapagpadami kasi nga po laging umuulan, maganda yung panahon, hindi masyadong mainit. Basta mga idol, diskarte lang. Ay makikita nyo naman yung taniman natin ng ipil-ipil, napakaluwang po nyan at talagang consistent po talaga na naibigay namin araw-araw, 20 hours halos na may pakain yung aming mga alagang baka. Napakasimple ng mga idol ng pag-aalaga ng baka, wag po nating pahirapin. At makikita nyo, pwede nyo pong gayahin yung style ng aming pagbabaka na halos walang gastos ng mga idol. Nakakapagpaanak na kami ng maayos, hindi na kami bumibili ng mga mahal na dumalaga, mahal na mga bisiro. Kasi nga po, meron na kaming mga palahi. Ilang beses ko na mga idol nasabi to sa aking mga vlog, wag po tayong papalit-palit ng pagkain sa ating alaga at siguradong tataba po yan. Unang-una, hindi po yung baka ang pinapakain natin kung hindi po yung milyon na mikrobyo sa rumi ng ating alagang baka. Sila po yung nagbibuild ng nutrients at pagka halimbawa may namatay po dyan is ma-apekto o hindi po gaganda ang katawan ng ating alagang baka. Kaya mga idol, ano pang hinihintay nyo? Mag-alaga na po kayo ng baka. May kita po dito, napaganda pong negosyo ng baka. Wala po tayong lugi dito, basta alagaan lang po natin maayos. Please like, comment, and share!